Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, Justice for Pacquiao banners nasa public school. Yes, totoo po. Nakita, may nakakuha ko kasi ng picture na ito pong mga banners na yan, yung mga ginagamit nila sa rally nila, 'di ba? Sa Davao, sa Cebu, diyan sa Loton. So meron hong isang takot na i-reveal kung anong pangalan ng eskwelahan, tinakpan niya. Tinanggal niya yung pangalan ng eskwelahan. Okay. Now, hinanap-hanap ko rin talaga, hindi ko talaga makita. Sabi ko nga, if this is in Metro Manila, gusto kong makita. Well, actually, tinanong ko na rin yung mga kapatid ko, kung merong ganyan sa kanila. Kasi tatlo sa mga kapatid ko nagtatrabaho sa public school. So far, wala pa naman. Wala pa naman. Mabuti naman. Hindi kasi, alam niyo naman po, ang ating dakilang Vice President, ang Secretary ng DepEd, no, Department of Education, eh, meron ho itong mataas na pagtingin kay Kibuloy. Sabi niya, do'n sa kanyang latest na speech tungkol diyan, yung message niya, sabi niya "Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Saan ka ba naman nakakita ng pandarahas na patas?" Sabi si Inday, "Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Syukran." 'Di ba? Oh, alam niyo, hindi dapat ganito yung ating Vice President, 'di ba? Na etong mga eto again, hindi ko sinasabing may kinalaman siya rito. Pero saan nanggaling ang lakas ng loob ng kung sino mang damuho ang gumamit ng eskwelahan na 'to para gamitin sa isang meeting. Meeting po ito, hindi ako naniniwala na ito ay ginamit para ho sa mga bata lamang. Maaaring sa mga bata, pero sa mga grown-ups din. Tingnan niyo naman, may speaker pa. Ayan oh, may baffles pang nakatayo. Hmm. So, ano 'to, maliit na amplifier, 'di ba? So, it sounds like or it appears to me that this stage, okay, will be used maybe for series of gatherings, 'di ba? Telling them justice for Pacquiao, for Kibuloy. Na keso ginaganito siya, inaapi siya ng ating gobyerno, pinababayaan siya ni PBBM. At eto naman pong si VP Sara, anak ng baka naman, 'di ba? Hindi anak ng baka, anak ng digong naman. Ah, ang presidente wala rito. Ginawa siyang caretaker as always, anak ng kamote. Pumunta naman siya rito sa rally ng mga gustong magpalaya sa kanyang boss, kay PBBM, 'di ba? This is unbecoming for for her as the vice president and also um, as a DepEd secretary. Kaya nga sinasabi ko, kung talagang totoo na para sa kanya ang presidente ay talagang ito'y suportado niya, kinikilala niya ang mandato nito at hindi niya gusto ang patuloy na paghahasik ng kaguluhan ng kanyang magulang, ng kanyang tatay, at nakisawsaw pa yung dalawa niyang lukulukong kapatid, 'di ba? Si 51 billion at saka itong si Baste. Buti nga tahimik ngayon yung dalawa, 'di ba? So, tatay lang nila maingay. Hindi na po dapat siyang pumunta rito. Iniwan kang caretaker ng bansa tapos pupunta ka sa rally na kung saan pinababagsak ang presidente. Anak ng kamote, oh. Ano 'to, pagtanaw ng utang na loob. Puwede ka namang mag-phone call, eh, "Hey cubes," 'di ba? "I support you." Oh, gano'n lang, pero hindi na dapat i-public pa. Hmm. Kung ito'y pamumulitika ni VP Sara, naku ma'am, wrong move po kayo. Bakit? Yang pinuntahan niyo, kokonti lang, hindi dumadami. Hindi katulad ng ARAP supporters nung araw sa EDSA Ortigas, yung EDSA 3, yung failed EDSA 3. Umabot po ng napakarami ang mga tao in just a matter of 7 days. Kaya nung nilusob namin ng Malacanang, yung time na yon, yung mga tao po abot na ng Guadalupe. Yung kabilang side abot ng Boni Serrano.
yung mga tao, ang daming dumadalo. Yung speech naririnig ng mga tao yan kasi may mga volunteer na pinagdudugtong-dugtong yung mga baffles, yung sound systems. Hmm. Pero diyan yung ginagawang rally sa Loton, kamusta? Hindi dumadami. Parang nasa ano na lang, more or less 1,000. Nung nauna piniki pa sabi 50,000 ang dumalo. Para namang, "Come on, not in my territory, please mga kayo mga taga-probinsya, not in our territory." Alam na alam namin yung lugar namin at may public records kung ilan lang ang kayang hawakan doon, 'di ba? Ifi-fake news pa ang taong bayan, eh. Ang target naman nila lusubin ang Malacanang. And again, going back dito sa ating DepEd Secretary, "Madam, ah, this is an appeal. Alam ko namang naka-monitor kayo sa public pressure. Eh, hanapin niyo, 'no, ipahanap niyo kung saang eskuwelahan 'yan at, pagsabihan ninyo ang principal sapagkat hindi po dapat pino-politicize ang mga kabataan. 'Di katulad nung ginawa mo nung nakaraan sa kasagsagan ng katarantaduhan ni Imee ni Maharlika na pulboronic video, at hindi ka napagbigyan ng Kongreso sa 650 million na confidential funds na request mo. Aba, ano yung ginawa mo nun, lumabas ka with matching pulburon, 'di ba? Tapos sinabihan mo yung bata na yung baon mo, pang isang linggo pulburon. Masarap yan pero nakaka-addict, 'di ba? Yun yung pinagmulan po, eh. Kaya yun yung pinagmulan kung bakit siya ini-snub na ni First Lady, 'di ba? Oh, meron pa bang iba? Wala na, yun lang pagkatapos lang talaga nun. Kaya nga sabi ko gago rin 'to, mali 'tong ginawa ni VP rito. Iniinsulto niya ang presidente. Kung hindi niya intensyon na insultuhin ang presidente dun, dapat, naging maingat man lamang siya, inisip niya, 'di ba? Kung ano yung, yung mga sasabihin niya. Talagang pulburon pa, puwede naman niyang bilhan ng Rolls Royce yung bata. O bigyan niya ng Goldilocks, 'di ba? Rolls Royce, kotse. Bigyan niya ng Goldilocks na cake. O bigyan niya ng Andoks, 'di ba? Hindi yung pulburon na talaga na lang hiya. Ay naku, VP Sara. So mula no'n 'di ba nitong nakaraan bago umalis pa Germany yung mag-asawa, ini-snub din siya ni FL, awkward na 'di ba? Eh, kasi naman, retarded, eh, ang Vice President natin, eh. Hmm, Sus Mariosep. Alright, so again, hindi ho tama na merong, makikita na ganyan sa eskuwelahan. Nahalata naman ginagamit ito, this is a pulpit, sound system 'yan, amplifier 'yan, na ito po ay, ang eskuwelahan ay ginagamit po sa politika, okey? Obvious na obvious 'yan, hindi po ito meeting ng PTA, Diyos ko naman. Hindi ho pang PTA ito kaya pang, JS Prom, hindi ganyan na Protect Pastor Apollo Kibuloy, hindi po ganyang Justice for Pastor Kibuloy. At ang pagsuporta sa kanya nila VP Sara hindi po dahil sa mabait sa inyo, kaibigan ng tatay mo, tropa ninyo, 'di ba? Hindi puwedeng gano'n, kailangan pantay-pantay sapagkat public servant po kayo. Binoto kayo ng taong bayan at hindi po ni Kibuloy lang. Hmm. Naalala ko pa kailan lang 'di ba, pinatanggal ni VP Sara 'tong mga 'to, yung mga ganyan, Oh, yung mga unnecessary na visual aids, pinatanggal niya kaya luminis yung mga classroom, okey naman ako doon. 'Di ba? Kasi iba namang teacher, Diyos ko, ginawa ng, parang kagubatan kung anong gulo ng buhay pag-ibig niya, nag-reflect dito sa kanyang classroom. Kaya tama naman na plain lang katulad sa Amerika, katulad diyan sa Japan, okey lang 'yun, tama 'yan, 'di ba? Ngayon, mas makikita mo yung eskuwelahan lang kaya may nakalagay ng ganito, saan ka pa, 'di ba? Hmm. Tas eto pa, yung pagsuporta diyan ni VP Sara, dito tuloy bigla ko naisip lang ngayon, eh. Hindi ho ba ang akusasyon dito kay Kibuloy, rapist? 'Di ba sabi ni VP Sara nun, rapist daw biktima din daw siya ng rape. 'Di ba sinabi niya, biktima raw siya ng rape. Okay. Eh, kung biktima ka ng rape, eh,
tawag diyan, bakit, tila yata ay nakalimutan niya na yung, bangungot, yung madilim na pangyayari sa buhay niya. Kung totoo po na-rape siya at kung 'yan ay naaalala niya na sinabi niya dati at hindi ito joke, katulad ng tatay niya. 'Pag sinabi, biglang laban bawi o laban tae, 'di ba? Kung totoong nabiktima siya ng rape, sana nga po hindi totoo, 'di ba? Bakit niya sinusuportahan itong isang tao na maraming, mga nagrereklamo ng panggagahasa? Oh, sabi naman ni Roque, etong mga politiko na tawag diyan, kumalaban kay Kibuloy, humanda daw sila sa taong bayan. Diyos ko po, Harry Roque, tigilan mo ako, nek-nek mo. Hindi mo nga maparami ang tao sa liwasang Bonifacio. Dumating na si Digong, dumating na si Sara. Sino pang hindi pa dumarating doon? Si Satanas. Nagpauna na. 'Di ba yung content natin kagabi? Nagpauna na, hindi pa rin dumami kanina. Pakonti pa ng pakonti. Oh, ay nako, anong nangyayari dito? Future president natin, madam, pakiayos po ang DepEd. Mga facilities po, hindi po sa inyo 'yan. Yan po ay, ginastusan ng buwis ng taong bayan. Ah, 'Wag mong pagagamit para sa kaibigan mo. Payuhan mo ang kaibigan mo si Kibuloy humarap sa Kongreso. Meron siyang 5 days do'n at 48 hours naman po diyan kay Riza Bebe. Alright? Or else, 'pag inaresto 'yan, mananapak ka ng arresting officer? Well, let's see. Okay. And again, mabuti hindi naman po lahat sapagkat yung eskuwelahan, tatlong eskuwelahan na pinapasukan ng mga kapatid ko, public schools, wala naman pong ganyang banner-banner ni Kibuloy. Siguro yung principal po ay miyembro o kaya naman yung, punong barangay nila, nakikigamit ng eskuwelahan. Pero again, hindi po dapat ganyan sa eskuwelahan. Okay? Lalo na, hindi ho maganda record ni Kibuloy at, nagpapakilalang, false god, Kristo ng Davao.